kapiksi. Okay? So, eto guys, no, talagang may mga swerte na paparating sa inyo. May mga bagong opportunities actually. Na ito yung mga bagong opportunities na magdadala ng swerte sa inyo. Guys, no, ngayong fourth quarter. So, hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang 2023. Dun sa mga kapiksi natin na feeling nyo minamalas kayo, feeling nyo marami kayong problema, guys, no, huwag kayong mag-alala kasi matatapos yung itong mga problema nyo and mapagwawagian nyo, no, tong mga problema na to. So, ang importante is mag-persist kayo, mag-persist, magtiyaga, magsikap. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ang ating fourth quarter kapalaran para ngayong October to December mga kapiksi. Para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Tingnan natin guys yung mga paparating sa inyo ngayong October to December mga kapiksi. Okay? Comment down below guys, no, kung meron kayong kung nakaka-resonate kayo sa mga messages. So, for some of you guys, no, medyo nagkakaroon ng konting delay, konting delay sa inyong mga manifestation, mga kapiksi. And ganun naman talaga yun guys, when you're manifesting, it's not instant. You instantly create, okay? But other results, of course, the universe has to find the resources para ibigay sa inyo yung mga gusto nyo. So, let's say, for example, you're manifesting for a job or for a new job, diba? Syempre, hahanapin pa ni universe yung job na para sa iyo, yung job na in-applyan mo, kung pasok ka ba sa mga requirements or kung fit to work ka dun sa in-applyan mo, ganyan-ganyan. So, parang naghahanap ng tamang allocation sa universe para sa'yo, para maibigay yung eksaktong demands mo. Okay? That's why nagkakaroon ng delay sa manifestation. But, the moment you ask for it, the moment you think of it, it's instant. The universe is hearing it. Okay? So, ibig sabihin guys, mag-antay ka lang ng konti pagdating sa iyong mga manifestation. Ang importante is habang nag-aantay ka ng manifestation mo or habang nag-aantay ka ng resulta sa iyong physical reality or sa iyong 3D, you have to persist, no? Kailangan maging consistent ka sa desire mo. So, if you're asking for a job, continuously ask for that job, for that specific job, and affirm for that job para talagang dumating siya sa iyong physical reality. So, medyo habaan nyo lang ng konti yung pasensya nyo mga kapiksi, but definitely, ipagkakaloob din yung tamang resource para sa inyo. Pagdating sa inyong communication mga kapiksi, relationship with other people, especially sa family or sa kaibigan, mga kapamilya or kaibigan, medyo nagkakaroon ng konting mga tampuhan, misunderstanding, miscommunication na kailangan lang, yung iba sa inyo maaaring nagkakaroon kayo ng emotional pain due to conflict with other people, mga kapiksi. So, it may be within the family or kaibigan, kasi diba sometimes we treat yung mga kaibigan natin as family, or yung mga kapitbahay nyo or kamag-anak, ganyan, or katrabaho. Anybody na you treat as family mga kapiksi or dun sa community nyo. So, make sure na inaalagaan nyo din yung relationship nyo sa kanila, yung pakikisama nyo sa kanila, because it's very important na inaalagaan natin yung ating pakikisama sa ibang tao, because at the end of the day, tayo din yung magtutulungan, tayo yung magkakasama mga kapiksi. So, kailangan natin yung isa't isa, kaya make sure na wag natin silang i-take for granted. Okay? Alright, and then for some of you mga kapiksi, no, may mga emotional pain na pinagdadaanan kayo. Pag sinabing emotional pain, may mga kalungkutan. Yung iba sa inyo guys, maaring literal na nagkakaroon kayo ng sakit, okay? Hindi lang emotional pain, pero even yung sakit, kalusugan, ganyan. So, make sure na magpa-check up sa doktor mga kapiksi. Wag na wag yung iti-take for granted yan guys.
health is wealth, ika nga. So, dapat alagaan nyo. Kung may nararamdaman kayo, always magpakonsulta sa mga doktor o sa mga manggagamot, mga kapiksi. Alright? And last but not the least, mga kapiksi, we have the blessings energy para sa inyo. Okay? So, yes. May blessings na darating, no, guys, ngayong last quarter ng 2023. And hindi na to nakakagulat kasi yung last quarter ng 2023, November, December, bigayan ng bonus yan bigayan ng 13th month, diba? Lalo na dun sa mga kapiksi natin na nagtatrabaho. So, definitely may mga blessings talaga na dadating sa inyo, Capricorn, okay? So, i-mind nyo na tong mga blessings na to para talagang sure na shoot sa banga yung mga blessings at pagpapala na matanggap nyo ngayong fourth quarter ng 2023. So, comment down below, mga kapiksi. Mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan para ma-shoot sa banga yung mga blessings nyo papunta sa inyo. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, ngayong October to December. Shuffle ko tong cards, hanapin ko yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan and may mga promos and discounts din tayo. Pag natutunan nyo yan, talagang uunlad at aasenso yung buhay nyo ng bonggang-bongga, mga kapiksi. Alright? So, Capricorn, guys, kayo ay na-represent ng King of Coins sa ating spread. So, unahin natin yung for October, mga kapiksi. Actually, anytime within October to December, pwede siya mag-resonate sa inyo. Pero hatiin lang natin sa tatlong readings, mga kapiksi. Okay? So, eto, guys, no, talagang may mga swerte na paparating sa inyo. May mga bagong opportunities, actually. Na ito yung mga bagong opportunities na magdadala ng swerte sa inyo. Guys, no, ngayong fourth quarter. So, hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang 2023. Dun sa mga kapiksi natin na feeling nyo minamalas kayo, feeling nyo marami kayong problema, guys, no, huwag kayong mag-alala kasi matatapos yung itong mga problema nyo and mapagwawagian nyo, no, tong mga problema na to. So, ang importante is mag-persist kayo, mag-persist, magtiyaga, magsikap hanggang sa tuluyan yung malampasan tong mga problema na to, kasi wala namang taong hindi naman problema, guys, no. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, matanda, bata, kanya-kanya lang tayo ng degree sa problema, di ba? Pero ang importante is malalampasan nyo rin itong mga problema na to. Magkakaroon din ito ng katapusan, guys, and magkakaroon ng mga bagong opportunities pagdating sa inyong kaperahan na maaring magdala ng swerte. Kailangan lang marunong kayong umaksyon, guys, no, kapag dumating yung bagong opportunities, kasi baka mamaya dasal kayo ng dasal, tapos hiling kayo ng hiling, tapos dinidinig na pala yung dasal nyo, hindi pa kayo kumikilos, nakatunganga pa, di ba? So, tingin nyo ba may mangyayari? Syempre, wala rin. So, make sure na kapag ka nagdasal kayo, humiling kayo, you are ready to take action, mga kapiksi, para hindi nyo mapalampas itong mga swerte na to na dadating sa inyo. Okay? Alright. And maganda yung inyong status, guys, pagdating sa kaperahan. Sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, may mga blessings kayo. Syempre, bare months yan eh. So, marami talagang makaka-experience talaga kayo ng magandang status pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. Alright? November, guys, no, ayan yung may mga may mga opportunities na dumadating sa inyo. Kaya lang yung iba sa inyo, guys, parang takot kayo na magdesisyon, takot kayo na sumunggab, takot kayo na kumilos,
takot kayong lumabas ng inyong comfort zone, mga kapiksi. So, kailangan nyo yung pagtibayin. Kailangan nyo magkaroon ng paniniwala sa inyong sarili, mga kapiksi. I-build nyo, kumbaga parang i-boost nyo yung sarili nyo. Hindi, i-boost nyo yung i-boost nyo yung attention sa sarili nyo. Palawakin ang inyong self-confidence, mga kapiksi. Practice, diba? Firm, ganyan, para lumalim ang iyong self-confidence and mawala itong mga takot mo. Makakatulong definitely guys yung pagdadasal. Syempre, paghingi ng tulong sa nasa taas para kayo ay gabayan sa tamang landas, mga kapiksi. And kung kayo ay lumabas na or handa nang lumabas ng inyong comfort zone, may mga bago. Sabi ko nga sa inyo, there's a lot of new opportunities, no, na dadating sa inyo guys, no? Bagong opportunities kung kayo ay ready na lumabas ng inyong comfort zone, mga kapiksi. Kasi parang ang daming opportunity, pero hindi, kumbaga parang sabi ko nga, takot kayo na mag-take ng opportunity. So, baka lumampas yung swerte mo dahil sa takot mo. So, alisin mo yung takot mo, guys, no? Pagdating sa fears, yung palagi ko sinasabi sa inyo, yung favorite line ko from Frank Herbert, siya yung author ng Dune, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration, diba? So, kailangan alisin nyo yung mga takot, palitan nyo ng faith and confidence, no? Para sayang yung mga pangarap nyo kung mamamatay lang ng ganun-ganun dahil sa takot at duda. So, wala kayong pupuntahan. I-develop nyo yung faith instead, blind faith, pagtitiwala, trust the process, trust the divine, trust the universe, and trust yourself, more importantly, para ma-achieve nyo yung mga bagay na desires nyo. And yung mga nakikita nating emotional pain na lumabas din kanina dun sa unang card nyo, guys, diba? Sabi ko sa inyo, maaari kayo maka-experience ng mga emotional pain due to conflict with other people, mga kapamilya, kaibigan, ganyan. Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. So, make sure na alagaan nyo, guys, yung inyong relationship with other people para maganda yung samahan nyo and maging harmonious yung inyong relationship para maiwasan tong mga emotional pain, mga kapiksi. Kung kayo ay nagawa nila ng hindi maganda, syempre very important yung pagkakaroon ng acceptance and forgiveness, guys. Okay? Pwede niyong pakinggan, guys, yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal para makatulong sa inyong emotional pain, mga kapiksi. And then, yung last set of energies natin, guys, talagang yung iba sa inyo medyo nai-stress. May mga stress kayo na nararamdaman probably sa workplace nyo. I'm sensing na ina-encourage kayo. Parang yung iba sa inyo, ina-encourage kayo ng mga nasa paligid nyo or sa workplace nyo na umangat, ganyan. Pero parang kayo, sabi ko nga, nandun kayo sa comfort zone nyo, okay? Nandun kayo sa comfort zone nyo and yung iba parang ayaw nyo talagang merong resistance kayo pagdating sa paglabas ng comfort zone. Yung iba, I'm sensing na very satisfied kayo sa kung ano yung meron kayo ngayon, pero pinipressure kayo ng ibang tao, no? Na let's say for example, uy, may opening doon, manager, mag-apply ka, ganyan. Parang gano'n, no? Bakit hindi ka dito mag-apply? Maganda yung sahod dito, maganda yung gano'n ngayon. So, sila yung nag-i-impluwensya sa'yo. Pero parang ikaw, masaya ka naman sa kung ano yung meron ka. So, medyo nai-stress ka sa mga tao sa paligid mo, mga kapiksi. Okay lang yan. I mean, kung talagang komportable ka sa where you are right now and ayaw mong sumubok ng mga bagong bagay, that's fine. It's your goal. It's your life. Ikaw yung magde-decide. Ang importante, kapiksi, yung masaya ka. And nakikita natin dito, ito yung mga time ng gatherings, no? December, syempre social gatherings, reunion. So nakikita natin yung pagiging busy mo, party-party. Yung iba, pwedeng mag-travel pa kayo. Let's say for example, baka mag-travel kayo ng family mo dahil
bare months, diba? So, bakasyon, ganyan. Explore. At the same time, parang iti-take mo din tong opportunity na to para makapag-isip-isip kung ano yung gusto mong mangyari further with your life, mga kapiksi. So, this is the best time for you to plan ahead bago pumasok yung 2024. Alright? Pasensya na kayo sa boses ko, guys, sumasabit. So, comment down below, Capricorn, no? Napakaganda ng reading mo for last quarter ng 2023. Imayin nyo na yung mga blessings, imayin nyo na tong mga swerte na to, imayin nyo na tong mga bagong opportunities na to, mga kapiksi, no? Kasi para sa inyo talaga yan, guys. And magiging maganda yung dala nito sa inyong buhay. Alright? So, yeah. Ito yung ating money reading, guys, no? For September, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.